Magandang araw muli mga kasolar. So muli, nagbabalik ang inyong kasolar, si SolarEns. So mayroon tayo ngayon na i-unbox isang inverter. At kung makikita nyo, ayan, ito ay isang solar string inverter na kakaiba kumpara doon sa mga inverter na nai-vlog na natin dahil itong uri na ito ay isang grid-tied inverter at kilala din sa tawag na on-grid inverter. At yung iba nga, ang tawag dyan ay dependent inverter. At ipapaliwanag ko along the way kung bakit dependent inverter yan. So, bubuksan na nga natin ito at ipapakita ko at ipapaliwanag din yung mga kailangang connection at maaring ito ay maging guide kung sakaling tayo ay mag-i-install, magdi-DIY at susubukan din natin na i-match yung sizing na tinatawag kasi ang inverter ay mayroon ng kasamang controller yan sa loob or yung solar charge controller. Kaya kung titingnan natin base sa specs na makikita natin sa loob ay kinakailangan na malaman nyo rin kung ano yung mga dapat na mapaandar dyan at ilang solar panels pa yung dapat na pwede nating ilagay dyan at ano-ano yung mga uri ng mga appliances na pwede nating paandarin dyan. So, heto na nga, titingnan natin yung laman. Una, ito na yung user manual. Ayan, at ang range ng user manual na ito ay 7 kilowatts hanggang 8 kilowatts. At kung makikita nyo, ayan, naka EU AM2. So, ito kung mapapansin nyo, naka grid connected PV inverter. PV, ibig sabihin photovoltaic. At ang brand nga nito ay DEYE. So, dito pa lang makikita na natin na 3 strings na. Pero titingnan natin sa datasheet or dun sa label sa side kung meron ba nakaparallel dito or lahat ba ito ay independent na mga solar charge controller kasi ito sinisignify niya yung connection ng PV papunta doon sa solar charge controller. Ito, ayan, at bagong bago. Oh wow. So, sige, ilalabas ko muna. Tingnan muna natin may mga kasama pang ayan, para sa mga MC4 ito. MC4 tsaka yung spanner and yung bolt Dynabolt or expansion bolt. So, alam ko ito yung current limiter or city sensor. Ayan. Ito naman yung stick lagger. So, ito yung kailangan nating i-connect through Wi-Fi para ma-monitor natin. Ayan. So, bagong-bago. May kasamang bracket yan sa likod, yung paglalagyan ng inverter. So, isasabit lang yan sa wall. So, pwede nating ilagay yan dito para hindi na tayo mahirapan, So, ima-mount lang natin para naman mas madali tayong mag-explain mamaya. Okay. Papantay na lang natin dito sa gitna. So, ganun lang, adali. O, yan. Okay na siya. So, taas natin. O, yan na. At merong data yan sa likod, sa gilid. So, ito na yung sinasabi ko na datasheet, So, ang datasheet ay nandito natin makikita kung ano yung capability or capacity na pwedeng tanggapin at saka ibigay na lakas or power mula sa solar panels. So, makikita natin dito sa pinakataas, mayroon siyang PV input power na 10.4. So, ang pwede nating ilagay niyan base nga sa
solar panels na mayroong 500 watts na maximum power, ay pwede tayong maglagay ng 20 pieces para dito. So kung 20 pieces yan, since dalawa lang naman ito, PB1 tsaka PB2, ay pwede natin siyang gawing tatlong connection pababa. Bali kasi dalawang strings ito, pwedeng maging tatlong strings, pero kung makikita natin dito, meron siyang nakalagay na maximum PB input current, na ang ibig sabihin niyan mga ka-solar, yung PB1 ay isang solar charge controller lang yan na mayroong 18 amperes. So, ayun nga, kung i-maximize natin yung solar panels natin dito, base nga sa maximum PB input power, ayan, pwede tayong maglagay ng 20 pieces na 500 watts na ang equivalent nun ay 10 kilowatts. Pero dito kasi ay 10.4 yung kaya nito na pwedeng ipasok. At kung makikita nyo, maximum PB input voltage, ibig sabihin pinakamataas yan ay 550 volts DC or direct current. So, kung mag-series man tayo, dahil nga ang principle natin dyan, pagka series ang connection, tumataas ang voltage, unlike kung parallel ay nananatili kung ano man yung voltahe niya. Pero yung amperahe ang tumataas. Ngayon, pagdating sa MPPT voltage range, ibig sabihin nito mga ka-solar, yung pwede sa minimum at saka doon sa range, between 70 to 500 volts DC, na ibig sabihin yan ay kung dalawang pirasong panel lang ang ating gagamitin, pwede naman na itong mandar. Basta yung kanyang BOC, kagaya nun, yung ating N-type na 500 watts na 3 na solar panel, ay nasa 40 volts ang BOC nun or open circuit voltage. So kung dalawang piraso nun at isiniris natin, meron tayong 80 volts DC. So pasok na dito sa kanyang minimum requirement na 70 volts DC. At ito yung PB input current, ayan, merong kasing nakalagay dito 18 plus 26 amperes DC. Ibig sabihin lang mga ka-solar, tatlo kasi yung strings nito, at itong 18 ay para sa string 1 at itong 26 para sa string 2. So tingnan natin. So ito yan, DC 1 at saka DC 2. At pwede mag-parallel dito. Na ibig sabihin, pwede nating gawing tatlong strings yung galing sa solar panels natin na linya, yung PB cable. Isang MPPT lang ito, na ibig sabihin ng MPPT ay maximum power point tracking na isang uri ng solar charge controller. At andyan nga sa loob yung solar charge controller na yan. At ganun din ito, solar charge controller din, pero ang nangyari dito ay pwedeng mag-parallel. At since nag-parallel, tumaas nga yung kanyang amperahe na PB input current. Pero ang basehan natin sa solar panels yung short circuit current, at imamatch natin yan dito sa ating inverter. So ito na yun, maximum short circuit current. Ganon din naman kung makikita natin yung likod ng 500 watts na solar panel natin na 3 na, at yan yung N-type, makikita natin na 15 amperes yun. So kung 15 amperes, ayan, ay pasok naman kasi 27 amperes ito. At kung magpa-parallel tayo ng dalawang parallel natin, dalawang array, ay since pagka nag-series tayo, yung kanyang amperahe ay nag-i-stay. Pero pag nag-parallel, tumataas. Kaya ito times 2 lang natin. So 15 times 2, 30 amperes lang yun. At okay pa naman. Within the range pa rin naman ito. Nasa 39 amperes ang DC or direct current ng short circuit input current. Okay. So yung kanyang rated AC voltage, ayan, mayroong connection dyan na line, neutral, at PE. Na ibig sabihin ng PE, yan yung ground, at 230 volts ang kanyang output dyan. Pero since ang DEA inverter, ang grid connection, na ibig sabihin ay kumukuha sa distribution utility, at saka lang natin mapapagana yung ating solar power system na hindi papasok ang galing sa grid kung gagamit tayo ng CT sensor. So kung ano man yung supply ng grid ay kokopyahin ng inverter na ito.
mababa man o medyo mataas. Kaya itong 230 volts na yan yung alternating current, ay magdidepende yan sa supply ng grid. At siyempre yung rated frequency natin, yung grid frequency, may mga situation kasi na pag bumababa ito, nag-e-error ang inverter. At sa Pilipinas naman, nasa 60 Hz tayo. Yung rated output power niya nasa 8 kilowatts. Na ibig sabihin, pwede tayong gumamit ng kahit mahigit pa sa 10 piraso na 1 horsepower na mga air condition units. Dahil ito 8 kilowatts yan, kung kukunin natin yung value ng 10 piraso na 10 pirasong 1 horsepower, nasa less than 8 kilowatts pa rin yun. So, nasa 7.46, 7.4.6 kilowatts ang output nun. So, pwedeng paanda rin. Pero, kahit pa lumampas, kahit pa tumaas ng 12 kilowatts yung load, kahit 15 kilowatts pa, or mag times 2, kahit 16 kilowatts pa yung kanyang consumption, gawa ng mga kanyang mga appliances, ay okay lang. Kasi ang situation ng grid tied inverter, pagka hindi na kayang ibigay ng grid tied inverter, ay tutulong ang distribution utility kagaya ng Meralco or any electric cooperatives. So, yung maximum apparent power, ayan, in terms of kilovolts ampere or kVA, 8.8. Pero kung makikita nyo mga ka-solar, yung maximum output current, 38.3. So, ang equivalent niyan ay 8.4 kilowatts. Kaya dapat ma-monitor din natin na yung output current na yan. So, sa power factor, ayan, plus and minus lang naman yan na 0.8. At IP65 pa rin naman ito. So, yung mga paglalagyan natin ng connection ay i-explain na natin relating dito sa mga nakita natin ng mga laman ng kanyang datasheet. So in terms of ISC, kaya nito ng 27 amperes. At itong dalawang ito, since magpaparel yan, tataas yung amperahe, kaya niya ng 39 amperes. Okay, kasi kung gagawin natin na 20 pieces na 500 watts na solar panel na 500, ayan, ay pasok pa rin naman. Pero ang mangyayari dito, ang ilalagay natin ay 8 piraso o 8 pieces kasi naka-independent yan eh. At ito naman, gagawin natin 6 pieces, 6 pieces. So series ng 6 pieces sa DC 1.2 at saka DC 1.1, 6 pieces din at naka-series din yon. Since dito sila magpaparallel, tataas yung amperahe. At kung babalikan natin yung data sheet ng solar panel na gagamitin natin na 500 watts 3 na solar, merong short circuit current yon na 15 amperes at 40 volts VOC naman yung kanyang operating circuit voltage. So pasok pa rin. Halimbawa nga, gagamit tayo nito, 8 piraso. 8 piraso ilalagay natin dito, ang magiging total voltage na papasok dyan ay pagdating sa BOC na halimbawa hindi pa natin pinapandar kasi ang BOC ay voltage kung saan ay hindi pa natin, wala pa tayong load. So 8 times 40, nasa 320 volts. So yung sinasabi natin kanina dyan na maximum VDC, yung voltage direct current, ay nasa 550. So, mababa pa, okay pa. At pagdating sa amperahe dito, ay pasok pa rin kasi 15 amperes lang naman yung connection natin kasi na series na 8 piraso, mananatiling 15 amperes yung kanyang intensity or yung current. Kaya within the range pa rin kasi 27 amperes ang kinakailangan dito or even nga yung input current niya nasa 18 So, pasok pa rin. At dito naman, pagdating dito ay sa 6 na piraso na solar panels, 'di ba meron tayong 6 pieces na solar panels dito at meron ding 6 pieces. At pag siniris natin, eto, 6 lang muna naka-series, yung amperahe niya na 15 amperes, 15 pa rin yon. Pero yung kanyang voltahe, since nga 40 volts bawat isang panel, so 40 times 60 magiging 240
volts. Ngayon, ganun din dito, magiging 240 volts ang VOC niyan at magiging 15 amperes ang kanyang short circuit current. Pero kung sakaling ipaparallel na nga natin, kasi dito na yan magtatagpo, dyan sa DC2 na yan, mag-a-add na yung dalawang current nito. So yung 50 natin magiging 30. At kung babalikan natin yung ating maximum short circuit current, kanina nasa 39 amperes yun. So pasok pa rin ang short circuit current niyan. At yung voltahe niya mananatiling 240. Kasi nga ang principle natin pagka nagpa-parallel tayo, ang tanging tumataas lang dyan ay yung amperes or yung intensity or yung current. Pare-parehas lang yon, intensity, amperes at current. So, yun ang tumataas pag parallel. Pero pagka kayo ay nagsiseries, ang tumataas lang doon ay voltahe or yung voltage at yung amperahe ay nanatili sa kanyang intensity. Okay? So, eto naman may DC switch tayo para sa solar panels din yan, para diyan din dito. Kasi itong mga to ay connection nga natin ng PV, PV source natin. At eto, dito natin ilalagay yung ating stick lagger or limiter. So tatanggalin lang natin ito at ipapasok natin diyan, and kailangan mai-connect natin itong stick lagger sa Wi-Fi para ma-monitor natin kahit saan man tayo pumunta. Okay? At madali lang ang mga connections nito kasi dalawang connection lang yan, DC and AC. At hindi kagaya ng hybrid, walang load side yan kasi grid side lang meron tayo, kaya yan ay nakalagay dito. Ngayon, baka tanongin niyo kung saan kinoconnect ang limiter. Ayan, ay dito lang yan i-connect itong portion na ito. At bubuksan din natin to para may pakita ko sa inyo yung dapat na paglagyan natin ng current transformer sensor. At yung current transformer sensor na yun ay walang iba kundi ito. So, ito yan, 100 amperes over 50 milliamperes. So, kung kukunin natin yung value niyan, yan ay 2,000:1 na ang purpose nito para malimit yung harvest ng solar panel na hindi sobra-sobrang pumunta sa distribution utility na kung sakaling wala pang net metering. Okay? So, pag may net metering, pwede pa rin namang ilagay yan for monitoring purposes. Okay? So, maganda yung may net metering kung halimbawa stable ang inyong kuryente. Kasi, na-explain ko na yan sa mga ibang vlogs ko na pagka grid connection na nangyayari, ay lahat kinokopya niya lang yung kung ano yung source, kung ano yung supply galing sa distribution utility. So, bubuksan natin to. Okay. Ayan. Yan lang yung laman niya, Kaya pagka nag-install tayo, dito na natin i-connect yung sa dalawang linya na galing sa single phase, Single phase na linya ng Meralco. So, eto naman, kung gagamit tayo ng Stron meter, pwede natin gamitin itong mga to. Itong ground, 485B, 485A. And then, sa ilalim ng Stron meter, mababasa na natin doon yung harvest niyan, At doon sa Stron meter na yon, maganda yon kasi kitang-kita na natin lahat. Kung ano yung pwede nating tingnan sa LCD, makikita na rin natin doon. So, kung gagamit tayo ng Stron meter, at kung hindi naman, di natin gagamitin yan, dito tayo magpapasok, dito sa limiter na tinatawag. Diyan na natin ipapasok yan. Yan lang ang simpleng connection yan. So, ipapakita ko rin yung mga breakers na gagamitin natin para hindi tayo maligaw at malaman nyo kung paano ini-install. So, bago ko ipakita yung mga controls, ay ito muna ang titingnan natin dahil ito na yung mismong LCD, Hindi kagaya nung hybrid, merong icon para sa solar panel, merong icon para sa battery, merong icon para sa grid or distribution utility, at meron ding icon para sa consumption. Pero ito hindi, kasi ito nga makikita natin itong DC na ito, pagka umilaw ito ng green, ibig sabihin may connection na or meron ng production or possible connected na yan sa PV
ito ngayon. So, itong mga to. At ito namang AC, ibig sabihin yan ay connected na tayo sa distribution utility kagaya ng Meralco or electric cooperative. At ito naman sa normal, dapat itong tatlong ito naka-green lahat yan. Then may kita natin na normal para makita natin na talagang nagpa-function ng tama. At dito may mababasa natin kung ilan yung power, ilan yung konsumo, ilan yung galing sa solar panel. At dapat hindi naka-negative, ano? Kasi kung sakaling mag-negative, madali lang naman yon, babalik rin lang natin yung clamp natin. At kung mag-error, ayan, mag-a-alarm naman yan dito. So, sa pag-reset, ito yung mga ginagamit natin, ano? Enter, arrow up, arrow down, ayan, mamimili lang tayo, page up, page down. At dito, no, susubukan nating ipakita, no, pagka mayroon ng power yung sa setting nito. Okay. So, ayun mga ka-solar, no? Ito yung kompleto na controls natin na magagamit. At iisa-isahin ko lang ipaliwanag, ano? Bukod sa na-explain ko na, ito, mga role niyan, mga purposes niyan, at mga connection niyan. Ito naman, kailangan kasi, bago tayo pumunta doon sa halimbawa, yung solar panels natin, bago dumiretso rito, kailangan dumaan muna sa mga control. So, itong mga to, 1, 2, 3 na surge protection devices ay kailangan nakaparallel yan dito sa mga DCMCB. Ayan o, DCMCB para sa PB1 or DC1. So, ito para sa DC2. So, minamarkahan ko lang as DC 2.1. At ito ay para sa DC 2.2 pa rin pero DC 2.2. Kasama na rin yung Istron meter kung sakaling gusto nating gamitan, ano, gusto nating lagyan ng Istron meter, pwede naman. Ito naman ay i-connect din natin, follow the source tayo. Dito natin itatap yung galing sa grid. Ayan, connection natin sa Meralco kung Meralco man at nakaparallel yan dito sa line and neutral. At yung ground natin, syempre huwag kakalimutan, pwede natin pagsamahin yung ground ng AC. Ayan, ito lahat na ito, mga DC kasi ito, pwede natin pagsamahin yan didiretso sa lupa. At dito may grounding din tayo, may chassis ground tayo, didiretso na rin sa lupa yan. Kagaya rin nito, tutuloy yan sa lupa para kung magkaroon man ng indirect lightning, hindi ba didiretso sa ating inverter. So, ito nakaparallel din at yung out nga nito ay pupunta rito sa line, neutral and line. Ayan, at yung ground sabi ko nga diretso sa baba. So, itong natitirang ito ay Istron meter at may numbering ito. Ayan, baklasin lang natin, no? So, itong taas na ito ay ilalagay natin, kukuha tayo ng power ng source. So, i-connect natin sa line at saka neutral. Ito. Tapos, itong tatlo naman na ito, ayan, ay itong pinakagilid ay ground at susunod dyan na yung RS485B sa gitna at RS485A. So, 8, 9, 10. Yan ang magagamit natin dyan. Ngayon, hindi na natin magagamit itong 5, 6, 7. But instead, gagamitin natin itong 1 and 2 para doon natin i-connect yung mismong connection natin para sa CT sensor or sa clamp. Yung current transformer sensor natin na pinakita natin yung kulay white, no? So, yun lang ang magiging connection yan. At syempre dito yung wifi natin. So, doon sa pagpa-power up ay ipapakita ko na lang doon sa actual na setup natin. So ayan mga ka-solar, tapos na tayo, no? Tapos na yung setup natin. So na-configure na rin natin ngayon. So naka-normal na yan. Ayan lahat. At ulitin ko lang ito kagabi yung pinakita ko. Pero kung makikita nyo, naka-parallel. Itong white na to, naka-parallel yan dito sa SPD1, no? SPD2, SPD3. So, itong DC2 na ito, ayan, may kita nyo DC2 and DC1. Ito tsaka to, ito yan, yung dalawang yan. At magkasama na yan na naka-parallel. So, dahil nga 16 pieces yung nilagay natin na solar panels,
5 dito, 5 rito, 6 dito. So dito makikita nyo, ito yung AC, SPD, ano, o surge protection device. At ito yung control natin, AC, MCB naman yan para sa grid. At hindi na natin nailagay yung Istron meter kasi dinirekta na natin sa 7 and 8. At tuturo ko na lang yung magiging setting kung paano natin mapapa-under ng mabuti. So eto, 5 o'clock na. Wala na tayong ma-harvest, pero papakita ko lang sa inyo kung paano natin sinet. Ayan, so hanapin lang natin yung setup, then pupunta tayo sa run parameter. Ayan, arrow down lang tayo, then enter, then ipasok natin yung password. 1, 2, 3, 4 ang password nito. Pagpasok sa 1, ayan, enter natin, then up uli, tapos number 2, enter, then taas ulit tayo, 3, enter, tsaka number 4. Ayan, dito hahanapin natin yung setting natin, ano, para sa limiter. So ayan, down lang tayo. Ayan, down. So yung meter naka-off lang talaga yan. At dahil nga hindi naman tayo naka-net metering pa, no? So eto, since naka-on na yan, pipindutin natin dito sa enter. Ayan, tsaka natin i-on. So ngayon i-enter natin, pero hindi pa agad nakasave yan. So dapat pupunta tayo sa wind turbine. So ito yung 8 kilowatts nga, no? At ayan, so kung meron kayong questions about settings at about yung combination ng ating solar panels, kung kailangan ba nating i-max out na 20 pieces na 500 watts, at may question kayo about connection, ayan, i-comment lang ninyo dyan sa comment section, at sasagutin natin. So muli, maraming salamat sa panonood, at usap ulit tayo sa susunod na video. Muli, ang inyong kasolar, si Solarens.